ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat po tayo ay may memorable na first love. Maaring nakilala natin ang ating first love noong high school, sa kolehiyo o sa trabaho. Ikaw kabarangay, naaalala mo pa ba ang unang taong minahal mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Jenna. Pinanganak at lumaki po ako sa Cebu. Simple lang po ang pangarap ko sa buhay. At yon ay ang makapagtapos ng pag-aaral. At dahil sanay po akong mag-multitasking, pinagsabay ko ang pag-aaral at ang love life ko. Noong high school pa lamang ako ay marami na talaga akong mga manliligaw. Pero sa lahat po ng mga naging manliligaw ko, ang kaklase kong si Aiden ang talagang nagpatibok ng puso ko. Naging malaking bahagi ng high school life ko si Aiden. Pero gaya ng ibang relasyon, meron kaming mga pagsubok na pinagdadaanan. Lalo na noong college kami. Hindi po kasi kami sabay na nag-aral sa isang school, kaya madalas ay hindi nagtutugma ang mga schedules namin. Si Aiden po kasi yung tipo ng taong maraming energy. Kahit pagod at marami rin siyang ginagawa. Nakakahanap pa rin siya ng oras para puntahan ako. At ako naman po ay mabilis akong mapagod at madaling mapuyat. Kaya may mga pagkakataong pakiramdam ko ay hindi niya ako naiintindihan, pero nagpapakumbaba na lamang ako alang-alang sa ikabubuti ng relasyon namin. Anyway, Papa Dudut, lalo po akong na-excite noong papalapit na ang college graduation namin. Kaya isang araw habang magkasama kami ni Aiden sa boarding house ko, napag-usapan na namin ang magiging buhay namin pagkatapos ng college. Kasi pagkatapos ng graduation, balak ko sanang lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho. Bakit sa Maynila pa? Bakit hindi na lang dito sa Cebu? Mas malaki kasi yung sahod sa Maynila. At isa pa, gusto ko ring masubukan yung panibagong environment, ganun. Ang sabihin mo, may iba kang lalaki. Kaya mo gustong pumunta ng Maynila. Ano ka ba naman, mahal? Huwag ka naman mag-isip ng ganyan. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kasi kung totoo yan, hindi ka magbabalak na lumuwas ng Maynila. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Bakit bang kitid-kitid ng utak mo? Sobra ka naman kung makapang-judge, wala namang basehan yung mga hinala mo. Ang hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit kailangan mo pang magpakalayo-layo para lang makapagtrabaho. Kasi nga, mas malaki yung makukuha kong sahod sa Maynila. At gusto ko ng bagong environment, yun lang. Masyadong maliit tong Cebu para sa akin, Aiden. At walang mangyayari sa akin kung mananatili ako rito. Aha, so ngayon, sinasabi mong walang mangyayari sa'yo kung ako yung kasama mo. Ano? Aiden, alam mo ikaw? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo eh. Napaka-insecure mo. Wala ka namang dahilan para ma-insecure. Ah, talaga? Wala nga ba? Gusto mo patunayan ko sa'yo na wala akong lalaki? Oh, eto! Ayan, kunin mo yung cellphone nang matigil ka dyan sa kaduduta mo. Jenna naman, bakit mo naman hinagis yung cellphone mo? Ang kulit-kulit mo kasi. Gusto mo manatili ako dito sa Cebu? Oo, sige na. Pagbibigyan kita. Hindi na ako lalabas na Maynila. Masaya ka na? Jenna mahal, sorry na. Kaya lang naman ako nagkakaganito kasi ayokong malayo sa'yo eh. Alam ko naman yun eh. Pero sa
Sana naman pagkatiwalaan mo rin ako, Aiden. Sa tinagal-tagal ng relasyon natin, ni minsan hindi ako nagloko, alam mo yan. Sorry na talaga, mahal. Siguro nga nag-overthink lang ako at oo, tama ka. Nai-insecure lang ako kasi maraming lalaki dyan na mas gwapo pa kaysa sa akin. Kung hindi kita mahal, sa tingin mo ba magtatagal tayo, Aiden? Maniwala ka sa akin. Hindi ako yung tipong nangangaliwa. At kung sakaling mapagod man ako, sasabihin ko naman agad sa'yo yun eh. Hindi ako yung tipo ng babae na nagpapaligoy-ligoy pa. Mahal naman. Huwag ka namang magsalita ng ganyan oh. Pinapangako ko sa'yo na simula sa araw na to, susuportahan na kita sa lahat ng gusto mong gawin. At hindi na kita bibigyan ng sakit sa ulo. Talaga ba? Oo, promise yan. Sigurado ka? 100% mahal. Sige, panghahawakan ko yan ah. Thank you, mahal. I love you. Please, huwag ka nang magtampo sa akin oh. Patawarin mo na ako. Matagal na kami ni Aiden, Papa Dudut, pero ang pagiging insecure at overthinker niya ang palagi naming nagiging problema. Madalas kung ano-ano ang naiisip niya pero pinapalagpas ko na lamang. Iniintindi ko na lamang siya, Papa Dudut. Kahit ganoon ay tinuloy ko pa rin ang plano kong pumunta ng Maynila para maghanap ng trabaho. Nung una ay kitang-kita sa mukha ni Aiden na ayaw niya akong umalis. Ramdam na ramdam ko ang lungkot niya pero kalaunan, wala rin siyang nagawa kundi ang tanggapin ang pag-alis ko. Gusto ko mag-grow bilang tao at alam ko sa sarili ko na hindi yon mangyayari kung mananatili lamang ako sa lugar kung saan ako lumaki. At sa awa naman ng Diyos, nakahanap naman ako ng maayos na trabaho sa Maynila at nakahanap din ako ng maayos na boarding house. Pero mukhang may kapalit talaga ang bawat desisyon ko sa buhay kasi isang araw, nag-outing kami ng mga katrabaho ko sa Cavite. Hindi ko masyadong napansin ang cellphone ko dahil hindi maganda ang signal sa pinuntahan namin. At pag-uwi ko sa boarding house ay doon ko napag-alaman na habang enjoy akong kasama ang mga katrabaho ko, may isang lalaki pala na naiwan sa Cebu na punong-puno ng pagdududa at sama ng loob. Diyos ko, dami namang messages. Aiden naman eh. Jenna, kanina pa ako text ng text at tawag ng tawag sa'yo. Ba't di mo sinasagot yung cellphone mo, ha? Diba sinabi ko naman na sa'yo na mag-outing kami ng mga katrabaho ko sa Cavite? Oo nga, pero bakit di mo sinasagot yung messages sa tawag ko? Pasensya ka na, pero hindi ko naman kasi alam na wala palang signal dun sa pupuntahan namin. Ah, talaga lang, ha? Gusto mo send ko sa'yo yung screenshot ng mga messages mo sa cellphone ko? Para makita mo na ngayon lang nagdatingan yung mga messages mo. Sus, nagpapalusot ka lang yata eh. Anong nagpapalusot? Aiden, wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Meron. Kasi sigurado ako na meron ka ng ibang kinakalantari dyan sa Maynila. Ganyan na ba talagang tingin mo sa akin, ha? Huwag na huwag kang magpapabiktim, ha? Kasi hindi ako magkakaganito kung hindi mo ako binibigyan ng dahilan para magduda. Hindi kita binibigyan ng rason para magduda. Sadyang insecure, selfish at immature ka lang. Hoy, huwag na huwag mo akong pagmumukhang sinungaling kasi ikaw tong palaging late ako mag-reply sa mga messages ko. Ba't mahirap ka makaintindi, ha? Ilang beses ko pa bang uulit-ulitin sa'yo na busy nga ako sa trabaho? Busy ka sa trabaho? O may iba ka ng tinatrabaho? Di ko na alam sasabihin sa'yo. Alam mo, tigilan na natin to. Bumalik ka na lang dito sa Cebu. Ano? Seryoso ako, Jenna. Ako na sasagot sa pamasahe mo. Basta bukas na bukas, mag-impake ka na. Babalik ka dito. Nasisiraan ka na ba talaga ng bait? Hindi ako mag-aawol sa trabaho ko. Jenna, kung talagang mahal mo ako, bukas na bukas aalis ka ng Maynila. Ilang buwan din ako nagtiis at nagsakripisyo nung umalis ka. Kaya
ngayon panahon na para ikaw naman ang magsakripisyo. Hindi, Aiden. Hindi ko iiwanan ng buhay ko dito ng dahil lang dyan sa insecurities mo. Ang pakababaw mo. Aminin mo na lang kasi na hindi mo maiwanan yung buhay mo dyan dahil patago kayong naglalampungan ng lalaki mo. Ano pa bang kailangan kong gawin sa'yo para maniwala ka sa akin, ha? Gusto mo ba ibigay ko na lang sa'yo yung password ng account ko? Ayan, ibibigay ko na lang sa'yo para manahimik ka. Naku, wag na. Kasi alam ko namang may secret account ka o di kaya nagte-text kayo ng lalaki mo para hindi ko mabuking yung kalokohan ninyo. Alam mo, mas mabuti pa siguro kung mag-cool off na lang tayo. Ano? Seryoso ka? Pagod na ako sa pagdududa mo, Aiden. Imbis na iparamdam mo sa akin yung suporta mo kasi nasa malayo ako, mas lalo mo lang akong pinahihirapan. Nahihirapan ka lang kasi may tinatago ka. Kasi kung malinis yung konsensya mo, hindi ka magkakaganyan. Utang na loob naman! Alam mo kung may nahihirapan dito, ako lang yun. Talaga ba? Oo! Pwes, para hindi ka na mahirapan, sigurado na ako sa desisyon ko na makipag-cool off sa'yo. Nang sa ganun, makapag-isip-isip ka rin ng maayos. Alam mo, hindi naman kailangang humantong sa ganito eh. Ang hinihingi ko lang sa'yo, umuwi ka dito sa Cebu. Mahirap bang gawin yun, ha, Jenna? Oo, dahil sawang-sawa na ako sa kaka-adjust dyan sa mga hinala mo. Kung may kailangan man na mag-adjust sa atin dito, ikaw yon, hindi ako. Kasi wala naman akong ginagawang masama eh. Pues kung wala kang ginagawang masama, edi patunayan mo. Bumalik ka na dito sa akin. Hindi, tumigil ka. Tama na ha, buo na ang desisyon ko na makipag-cool off sa'yo at wala ka nang pwedeng gawin o sabihin para baguhin pa yon. Aaminin ko po na nalungkot talaga ako sa naging desisyon kong makipag-cool off kay Aiden. Pero nang mga panahong yon, pakiramdam ko ay yun na ang pinakatamang gawin. Habang tumatagal kasi papadudot ay mas lalo lang lumalala ang mga hinala niya at kadalasan ay wala na sa lugar. Inisip ko din na kapag nag-cool off kami, doon niya marirealize ang mga pagkakamali niya at baka sakaling magbago siya. Kaya kahit masakit ay pinanindigan ko talaga ang desisyon kong yon. Habang lumilipas sa mga buwan, inubos ko na lamang ang oras ko sa pagtatrabaho. At aaminin ko rin na may mga pagkakataong gusto ko na sana siyang kausapin at tapusin na ang cool off namin. Pero pinigilan ko ang sarili ko at nagpakatatag na huwag siyang i-message o tawagan. At ang pinakamasakit, habang pareho kaming nasa cool off stage ni Aiden ay parang wala man lang akong nakitang effort mula sa kanya. Ni isang text o tawag galing sa kanya ay wala. Imbes na suyuin niya ako ay mas pinaiiral niya lamang ang pride niya. Kaya naman pakiramdam ko ng mga panahong yon ay parang nagagawa niya akong tiisin. Kaya habang tumatagal, mas lalo lamang akong napagod sa kakahintay na baka magbago pa siya. Yan eh kung sakali man. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot habang lumilipas ang mga buwan, hindi na talaga nag-i-effort si Aiden na kontakin ako. Umabot na rin ako sa puntong pinagdududahan ko na ang sarili ko. Napagtanto ko na baka may kasalanan din ako. Naisip ko na kung sana binigyan ko siya noon ng mas maraming oras at atensyon ay baka hindi na siya nag-isip ng masama. At hindi na kami humantong sa ganito. Doon ko naisip na kailangan ko ng lunukin ang pride ko at tawagan si Aiden para mapag-usapan namin ang mga problema at para matapos na ang cool off stage namin. Napagdesisyonan ko na rin na palalampasin ko na lamang yung hindi niya pag-reach out sa akin kasi ang nasa isip ko noon, may kasalanan din ako, bakit siya nagtatampo. Pero noong araw na handa na akong kausapin siya at ayusin ang lahat, may nangyari na talagang hindi ko inaasahan at nagpabago ng lahat ng plano ko.
Hello, Aiden. O Jenna, anong kailangan mo? Kumusta ka na? Ayos lang naman. Bakit napatawag ka? Gusto ko lang kasing pag-usapan yung tungkol sa atin. Bakit ngayon mo lang naisipan na gawin yan? Dapat noon pa. Sandali nga lang, Aiden. Bakit pakiramdam ko parang galit ka pa rin sa akin? Hindi ako galit. Ilang buwan din tayong nag-cool off, Aiden. Hindi mo man lang ba ako na-miss o naisipang tawagan? Kanino bang idea yung mag-cool off tayo? Hindi ba sa'yo? Kaya bakit kita tatawagan? Aiden, ano ba? Tinawagan kita ngayon para ayusin yung problema natin, hindi para palakihin pa. Ikaw babanatan mo ako ng cool off? Tapos ngayon magtataka ka kung bakit hindi ako nagte-text o tumatawag sa'yo? Ibang klase din naman talaga yung tama mo. Alam mo ikaw, Aiden, payag na sana ako magpakumbaba para lang matapos na tong cool off natin eh. Pero sa mga sinasabi mo sa akin ngayon, parang mas lalo mo lang pinatunayan na tama yung desisyon ko na hiwalayan ka muna. Kung gusto mong magpakumbaba, dapat noon mo pag ginawa. Hindi yung ngayon ka lang magpaparamdam ulit sa akin. Ano ka, multo? Na magpaparamdam ka lang kung kailan mo gusto? At least ako nauna ako magparamdam sa'yo. Nilunok ko yung pride ko para lang makausap kang lintik ka. Hindi ka tulad mo na talagang nagawa mo akong tiisin ng ilang buwan. Jenna, uulitin ko Hindi tayo aabot sa ganito kung hindi ka nakipag-cool off. Kaya kung naghahanap ka ng sisisihin sa nangyayari sa atin ngayon, sisihin mo yung sarili mo. So ano, ganun-ganun na lang yon? Talagang paiiralin mo yung pride mo hanggang sa maubos ako? Aba, kung makapagsalita ka, parang ako pa yung may mali dito Bakit? Hindi ba pinairal mo rin yung pride mo nung nagdesisyon ka na wag muna akong kausapin? Ginawa ko yun hindi dahil sa pride ko. Ginawa ko yun dahil gusto kong isave tong relasyon natin. Pero hindi. Kasi mas lalo kang lumala. Mas lalo mo lang pinairal yung pride mo. Napakasinunghaling mo, Jenna. Alam kong alam mo na nagawa mo akong tiisin ng ilang buwan dahil dyan sa lalaki mo. Sabihin mo nga sa akin, na-enjoy mo ba yung patago niyong relasyon, ha? Napakakitid talaga ng utak mo, no? Bakit mahirap na hirap kang makaintindi, ha? Diyos ko naman, Aiden. Ilang buwan tayong hindi nag-usap. Hanggang ngayon pa rin ba hindi pa rin pumapasok dyan sa kokote mo na wala nga akong ginagawang masama? Oo. Hirap pa rin ako paniwalaan na wala kang ginagawang kabulastugan dahil kung talagang inosente ka, matagal ka nang umuwi dito sa Cebu. Alam mo, Aiden, sa ginagawa mo sa akin ngayon, mas lalo lang akong natutuwa sa desisyon ko na iwanan ka dyan sa Cebu. Di sige, magpakasaya ka. Magpakasaya kayo ng lalaki mo. Pero ito ang tatandaan mo, Jenna. Wag na wag mo akong sisisihin kapag may iba na akong babaeng kinakasama. Kasi sa puntong to, ikaw ang nag-uudyok sa akin para gumawa ng kalokohan. Tama na, Aiden. Anong tama na? Tinatapos ko ng relasyon natin. O yan! Yan na nga ba sinasabi ko Mas lalo mo lang pinapatunayan sa akin na tama ang mga hinala ko sa'yo. Sawang-sawa na ako sa pinaparamdam mo sa akin. Alam mo, gusto ko namang ipaglaban tong relasyon natin hanggang dulo Pero hindi pwede na ako lang ang gumawa nun. Dapat kasama ka, Aiden. Dapat tinutulungan mo ko. Pero hindi. Kasi imbis na hilahin mo ako paakyat, mas lalo mo lang ako nilulubog pababa. Sobrang nasaktan talaga ako sa hiwalayan namin. Kasi gaya ng sinabi ko ay naging malaking parte si Aiden ng buhay ko mula high school hanggang sa makapagsimula ako ng trabaho. Pero siguro'y ganon talaga ang buhay at may mga bagay talaga na hindi mo na mapipilit o maisasalba kahit na anong gawin mo. Kaya gaya ng nakasanayan ko ay sinubsob ko na lamang ang sarili ko sa trabaho para makalimutan ang lungkot at sakit na nararamdaman ko. Pero ang hindi ko inaasahan, Papa Dudut, hindi pa pala dito nagtatapos ang kwento ko. Sabi nga nila, when a door closes, another one opens. Kasi nag-reach out sa akin ang dati kong classmate noong high school na si Nico. Aaminin ko na isa siya sa mga nanligaw sa akin noon pero hindi ko na siya sinagot kasi naging kami na ni Aiden ng mga panahong yon. Napansin niya siguro na panay ang mga post ko ng mga sad quotes sa social media kaya naisipan niyang kumustahin ako.
At ang simpleng mensahe na yon ay nauwi sa mga mas malalim na kwentuhan gabi-gabi. Lumipas ang ilang buwan at naisipan ni Nico na magbakasyon dito sa Maynila. Sinalubong ko siya sa airport at pumunta kami sa mga sikat na tourist spots. At ang hindi ko lubos akalain habang gumagala kami, may itatanong siya sa akin na sobrang nagpakaba sa puso ko at nag-iwan ng kakaibang kilig at excitement sa buong araw ko, Papa Dudut. Alam mo kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakapunta ng Binondo. Ang totoo niyan, Jenna, may pakay ako kaya pumunta ako dito sa Maynila eh. Ha? Anong pakay? Hulaan mo. Ay, alam ko na. Siguro gusto mong pumunta ng Baguio, no? Nako, ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo hindi pwede, mapapagod lang ako sa biyahe. Ano ka ba? Hindi yun. Lamigin ako kaya wala akong balak pumunta dun. No? Alam ko na. Siguro gusto mong pumunta sa bilihan ng pasalubong, no? Huwag kang mag-alala, kahit samahan pa kita buong araw ayos lang. Day off ko naman ngayon eh. Hindi, mali ka. Ay, ewan. Wala na ako maisip kaya sabihin mo na nga lang. Jenna, gusto sana kitang ligawan eh. Ha? Jenna, alam ko na sinubukan na kitang ligawan nung nasa high school pa lang tayo. At alam ko rin na at some point nawala yung communication natin. Pero habang lumipas ang mga taon, mas lalo ko lang napatunayan na ikaw lang talaga ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kaya kung papayagan mo ako na manligaw sa'yo, araw-araw kong ipaparamdam sa'yo na mahal kita. Nico, sorry pero narinig ko na kasi yan eh. Lumang tugtugin na yan. Teka, anong ibig mo sabihin? Ganyan na ganyan din kasi si Aiden nung high school pa lang tayo eh. Pero ayun, di rin naman nagtagal. Nagbago din siya. Napakalaking tanga talaga ni Aiden at pinakawalan ka pa niya. Jenna, makinig ka sa akin. Kaya kong patunayan sa'yo na hindi lahat ng mga lalaki manloloko at sinungaling. Patutunayan ko sa'yo na iba ako sa lalaking nakarelasyon mo noon. Pero magagawa ko lang yun kung bibigyan mo ako ng pagkakataon na ligawan ka. Alam mo, sa totoo lang, natatakot na ako, Nico eh. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa kung sakaling may hindi magandang mangyari. Alam mo yun, sobrang natrauma na kasi ako sa relasyon namin nun ni Aiden. Sige, ganito na lang. Kapag may napansin kang kakaiba o hindi maganda sa akin sa panahong nililigawan pa lang kita, pwede mo akong bastidin kaagad. Ayos ba yun sa'yo? Ako? Napakabolero mo naman. Mukhang siguradong sigurado ka na. Anong mukhang? Talagang sigurado ako. Sige na nga. Teka, hindi ko narinig yun. Ano ulit yun? Sabi ko, oo na nga, pumapayag na ako. Pumapayag ka na ano? Kulit mo naman. Pumapayag na ako na, ligawan mo ko. Sa wakas! Uy, Nico, hinaan mo naman yung boses mo, nakakahiya. Ako, Jenna, hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayon. Kayang-kaya kong ipagsigawan sa lahat ng mga tao dito yung nararamdaman ko para sa'yo. Sige, subukan mo lang. Talagang babawiin ko lahat ng mga sinabi ko sa'yo para lang manahimik ka. Hindi. Teka, eto na nga eh. Magbe-behave na nga po ako. Buti naman. Pero seryoso ako, Jenna, ha? Hindi mo pagsisisihan na binigyan mo ako ng chance. Aaminin ko po na sobra akong na-trauma sa relasyon namin ni Aiden noon, Papa Dudut. Pero nilakasan ko na lang talaga ang loob ko na sagutin si Nico. Napaka-unfair naman kasi kung hindi ko siya bibigyan ng chance na ligawan ako. Lalo na't hindi naman siya ang may kasalanan sa mga pagkakamaling nangyari noon. Pero sa pagkakataong ito, mas natuto na ako sa mga pagkakamali ko dati. Mas naging maingat ako sa mga desisyon ko at mas kinilatis ko si Nico bago tuluyang buksan ang puso ko. Bawat kilos niya,
Bawat salita, bawat pagpapakita ng pagmamahal, pinag-iisipan ko ng mabuti para malaman ko kung talagang worth it ba na makasama ko siya sa panghabang buhay. At habang lumilipas sa mga buwan at taon, ramdam ko na hindi ako nagkamali sa pagpili kay Nico. Ni minsan ay hindi niya ako binigyan ng sakit ng ulo o ng sama ng loob. Talagang napanindigan niya ang sinabi niya na araw-araw niyang ipaparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. At yon ang dahilan, Papa Dudut, kung bakit mas tumibay ang tiwala ko para sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At habang lumilipas sa mga panahon ay mas lalo kong naramdaman na napamahal na talaga ako kay Nico at mas lalo kong naramdaman na sumang-ayon ang lahat ng tala sa akin noong nag-propose na siya sa akin na magpakasal kami. Dahil matagal na niyang napatunayan ang pagmamahal niya sa akin ay hindi na rin siya nahirapan na makamit ang matamis kong oo. Napagkasunduan din namin na sa Cebu kami ikakasal at magli-leave ako sa trabaho ko sa Maynila para maayos naming mapaghandaan ang kasal namin. Nang mga panahong yun ay sobrang saya at kilig ko sa magiging kasal namin ni Nico. Para bang bawat araw ay papalapit ako sa pag-iisang dibdib sa taong mahal ko at mahal din ako ng buong puso. Punong-puno ng saya, excitement at kaba ang puso ko. Ngunit hindi ko po inaasahan na may isang tao pa rin na muling magpaparamdam sa buhay ko. Isang tao na hindi ko inaasahan na magbabalik. Noong time na yon ay bigla ring bumalik ang mga alaala at emosyon na akala ko ay nawala na. At hindi ko alam kung paano haharapin ito habang papalapit na ang pinapangarap naming kasal ni Nico. Hello? Sino to? Jenna, mabuti naman at hindi mo pa pinapalitan yung number mo. Teka lang, sino to? Bakit alam mo yung number ko? Si Aiden to. Ha? Aiden, bakit mo ako tinatawagan? Jenna, I'm sorry kung ngayon lang ulit ako nagparamdam sa'yo. Ang totoo niyan, sising-sisi ako sa mga nangyari sa atin noon at gusto ko sanang humingi ng isa pang chance sa'yo. Aiden, napakatagal na panahon na nun. Sa tingin ko oras na para mag-move on na tayo pareho. Jenna, yun na nga yun eh. Napakatagal na panahon na ang lumipas pero hindi pa rin ako nakakapag-move on sa'yo. Na-realize ko rin kasi na hindi lang kita first love. Ikaw rin ang only love ko. Aiden, may sasabihin ako sa'yo at didiretsuhin na kita. Ikakasal na ako. Ano? Kanino ka ikakasal? Kay Nico. Sinong Nico? Yung kaklase natin nung high school. Ganun ba? Si Nico pala yung lalaking pinagpalit mo sa akin. Aiden, ito na ang una at huling beses na magpapaliwanag ako sa'yo ha. Kasi kung tutuusin, hindi na tayo dapat nag-uusap pa. Nagkamabutihan kami ni Nico simula nung naghiwalay tayo. At para lang malinaw sa'yo, ni minsan hindi ako nagloko nung tayo pa. Jenna, huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Alam ko na sobra yung trauma na naibigay ko sa'yo nung tayo pa. Palagi kitang pinagdududahan at pinag-isipan ng masama kahit wala ka namang ginagawang masama. At saka maniwala ka sa akin, pinagsisisihan ko na yun. Kung maibabalik ko lang ang panahon, Jenna, mas lalawakan ko na ang pasensya at pag-iisip ko. Aiden, masaya ako na nagbago ka na pero pasensya ka na. Kasi masaya na ako sa buhay ko ngayon eh. Kung mas inalagaan lang sana kita, sana hindi na tayo humantong sa ganito. Aiden, wag mo nang sisihin ang sarili mo, please. Matagal na kitang napatawad sa lahat na nangyari sa atin noon. Kaya
Sana lang patawarin mo na rin ang sarili mo. Susubukan ko, Jenna. At salamat din kasi sinagot mo ang tawag ko. Kahit papano, malaking bagay sa akin na nakapag-usap tayo ngayon. At masaya rin ako na tumawag ka. Kasi matagal ko nang gustong bigyan ng closure yung mga nangyari sa atin nun. Hello, Aiden. Umiiyak ka ba? Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Sigurado ka? Oo. Sige na. Ibababa ko na to, ha? Sige. Aaminin ko po na sobrang kirot sa puso ko yung nararamdaman ko noong nabigyan na ng closure ang nangyari sa amin ni Aiden. Pero at the same time, ramdam ko rin ang saya dahil yun na ang simula ng tuloy-tuloy naming plano ni Nico para sa kasal namin. Masaya ako kasi ramdam ko na tuluyan ng naililibing ang nakaraan at may bago na akong simula. Napaisip din ako na dapat ay maging masaya ako dahil iba si Nico kay Aiden at hindi ko rin ma-appreciate ng lubusan si Nico kung hindi ko naranasan ang mga naranasan ko kay Aiden noon. Kaya kahit papaano, nagpapasalamat pa rin ako sa nakaraan ko nang kasama si Aiden. Pagkalipas ng ilang buwan ay tuluyan na kaming kinasal ni Nico sa isang simbahan sa Cebu. At sobrang saya namin noong araw na yon. Ilang buwan rin ang lumipas at iniwan ko na rin ang buhay ko sa Manila at lumipat na ako sa Cebu kasama si Nico. At mas lalong nadagdagan ang saya ko noong nalaman ko na magkaka-baby na kami ni Nico. Sandali bakit mo ba ako tinawagan? Wala. Mangungumusta lang sana ako sa'yo. Oh, kumusta ka na? Eto, magkakaroon na ng baby. Ganun ba? Alam mo, Jenna, masaya ako para sa'yo. Salamat, Aiden. Nga pala, Jenna, mas lalo ko lang nare-realize ngayon kung gaano kita nasaktan noon eh. Aiden naman, matagal na tayong wala kaya kalimutan mo na yun. Kahit na, sising-sisi ako tuwing natatandaan ko yung mga sinabi ko sa'yo noon kasi hindi mo deserve yun. Masyado akong nagpakontrol sa mga insecurities ko. At kung maibabalik ko lang ang panahon, Jenna, hindi na kita sasaktan. Aiden, sana wag mong masamain tong sasabihin ko sa'yo, ha? Sa tingin ko, panahon na para kalimutan mo na yung lahat na nangyari sa atin. Ito, Jenna, may itatanong lang ako sa'yo. At sana sabihin mo sa akin ang totoo, ha? Jenna, mahal mo pa ba ako? Kasi ako, mahal na mahal pa rin kita. Minahal kita, Aiden. Pero nasa punto na kasi ako ng buhay ko na iba na yung gusto kong makasama. Kaya please lang, palayain mo na yung sarili mo para hindi ka na nagkakaganyan. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, please lang. Nga pala, Jenna, pasensya ka na kung tumawag ulit ako sa'yo, ha? Sigurado ako na nakukulitan ka na sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Ito na ang huling beses na tatawag ako sa'yo. Gusto ko lang talagang iparamdam sa'yo na hanggang ngayon, nagsisisi pa rin ako sa mga nagawa ko sa'yo. Kasi deserve mo yung apology na hindi ko mabigay sa'yo nung tayo pa. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na matagal na kitang pinatawad? Hindi ako magsasawa na ipaalala sa'yo na oras na rin para patawarin mo yung sarili mo. Malaking bagay na rin sa akin na hindi mo tinuldo ka ng pagkatao ko. Binigyan mo pa rin ako ng chance para ipakita sa'yo na nagsisisi na ako. Salamat, Aiden. Pero bilang respeto na rin kay Nico at sa magiging anak namin, ito na yung huling beses na mag-uusap pa tayo. Sana maintindihan mo kung saan ako nanggagaling. Oo, Jenna. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Basta, ipangako mo lang sa akin na palagi kang mag-iingat. Sige.
At yun na nga ang huli naming pag-uusap ni Aiden, Papa Dudut. Nagdesisyon na rin akong palitan ang cellphone number ko bilang simbolo ng bagong buhay na pinili kong tahakin kasama si Nico at ang magiging baby namin. Aaminin ko na hindi naman talaga basta-basta nawala ang pagmamahal ko sa first love ko. Si Aiden ang una kong minahal, kaya may mga pagkakataon na may mga pagdududa at mga what ifs na pumapasok sa isipan ko. Minsan naiisip ko na paano kung umuwi ako ng Cebu nang mas maaga noong kami pa. O kung hindi naging long distance ang relasyon namin. Baka kami pa rin hanggang sa ngayon. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay malinaw sa puso ko na si Nico ang taong gusto kong makasama sa panghabang buhay. Sa lahat ng mga pinagdaanan ko ay na-realize ko rin na hindi lahat ng first love ay meant to be. Pero hindi meant to last. Minsan, dumarating ang first love natin para ihanda tayo. At mas ma-appreciate natin ang second love natin. Masakit mang tanggapin, pero nangyayari po ito. At doon ko mas natutunan ang halaga ng pagmamahal, tiwala, at ng tamang pagpili. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo sa akin ng pagkakataong may bahagi ang aking kwento. Malaki po ang naitulong nito sa akin. Makakaasa po kayo na palagi akong makikinig sa Barangay LS. More power and God bless po sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jenna. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.